pala si Rina, 24 years old. Chinita, 5'3" ang height, mahilig mag-gym at maalaga sa katawan. Sabi nila, may appeal daw ako, yung tipong di mo alam kung inosente o mapanukso. Pero sa likod ng confidence na iyon, totoo rin na minsan, naliligaw ako sa kung ano ba talaga ang tama at mali. Hindi ako perpekto. At oo, hindi na ako virgin. Isa lang naman ang nakatikim sa akin noon. Yung pangalawa kong boyfriend. Pero hindi rin nagtagal. Nalaman ko kasing niloloko niya ako. At doon bumagsak ang tiwala ko sa mga lalaki. Tapos dumating ang pandemic. Doon ramdam ko na parang lahat ng bagay ay nagbago. Ang mundo, ang mga tao, pati puso ko. Doon ko natutunan kung gaano kalungkot ang tahimik na gabi. Walang kausap, walang kayakap, walang may pakialam. Kaya ayun, tulad ng karamihan, napasupok din ako sa mga dating app. Noong una, trip-trip lang talaga. Nothing serious. Swipe left, swipe right. Hanap lang ng pwedeng makapukaw ng interes ko. O kahit simpleng kachat lang para hindi nakakabagot. Wala naman akong inaasahan pero minsan kasi, may mga taong bigla na lang dadating sa screen mo na parang meant talaga makilala mo. Hanggang sa ayun na nga, bigla siyang nagparamdam. Larry ang pakilala niya sa akin. Pagtingin ko sa profile niya, 49, engineer, family man. Napataas ako ng kilay dahil doon. Halos kaedad na niya sina Mama at Tito Emer, ang stepdad ko. Gayunpaman, binaliwala ko yun. Dahil sa totoo lang, may kakaiba sa kanya. May calm vibe siya. Ang sarap niyang kausap, parang kahit anong ikwento mo, interesado talaga siya. Gentleman din, hindi bastos. At ang pinakagusto ko, marunong siyang makinig. Yung tipong, kahit tahimik lang siya, ramdam mong nakikinig talaga. Hindi siya katulad ng ibang lalaki sa dating app na puro pa-cute o bastos agad, na akala mo naman, basta-basta ko na lang sila papatulan. Si Larry, iba, may sense kausap, may lalim. Kaya siguro, kahit alam kong may edad na siya, hindi ko napigilang ma-curious sa kanya. Kaya ayun, nagsimula kaming mag-chat gabi-gabi. At oo, tuwing gabi lang talaga, dahil may asawa na siya. Noong una, okay lang sa akin yun kasi para sa akin, wala namang mali siya. Bored lang ako at kailangan ko ng makakausap. Parang magkaibigan lang kami na nagkakapalagayan ng loob. Ang gaan niyang kausap, yung tipong kahit simpleng usapan lang, nagiging masaya. Hanggang sa habang tumatagal, mas nagiging open kami sa isa't isa. Kung minsan, napapahaba na yung usapan hanggang madaling araw. Minsan tungkol sa trabaho, minsan sa buhay, minsan tungkol sa mga bagay na gusto namin sa future. Hanggang sa unti-unti, nagkakaroon na ng ibang feeling. Parang may spark na. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero ramdam ko na may kakaiba na. Dumating yung point na sabi niya, gusto daw niya akong makita sa totoong buhay. Siyempre, ako din, gusto ko siyang makita. Pero bago pa yun mangyari, ibinigay ko muna yung social media ko sa kanya. Siyempre, komportable na ako sa kanya, kaya parang okay lang. At doon nagsimula ang lahat ng hindi ko inaasahan. Pagkakita niya sa mga pictures ko, bigla siyang natahimik. Akala ko may napansin lang siya, tapos bigla siyang nag-chat. Wait, yung babae sa tabi mo sa picture, siya ba si Mariel? Napakunot noo ako. Yes, si Mama. Bakit? Nagtataka kong tanong. Ilang segundo siyang di nakapag-reply. Pero pakiramdam ko, sobrang tagal na. Rina, ex ang mama mo. Ex ko si Mariel. Napatigil ako. Literal na napatulala. Parang gusto kong matawa, pero hindi ko alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Ex ni Mama, si Larry? As in nagulat talaga ako. Sa lahat ng pwede niyang sabihin, yun ang hindi in-expect. Totoo pala talaga yung sinasabi nila na maliit lang mundo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung matatawa ako o mahihiya. Parang pelikula lang. Pero totoo, dating naging sila ni Mama, mga 9 o 10 taon na ang nakalipas. Panahon na teenager pa lang ako, mga 14 siguro. Hindi ko na siya maalala noon. Kasi kahit may mga lalaking dumadaan kay Mama, iilan lang ang ipinapakilala niya sa akin.
At si Larry pala, isa sa mga hindi ko na-meet ng maayos. Pero kahit ganoon, hindi namin pinutol ang komunikasyon. Naging mas bukas pa nga kami. So kumusta na si mama mo ngayon? Masaya ba siya? Minsan tanong ni Larry. Oo, happy siya. Si Tito Emer na ang forever niya. Sagot ko naman. At sa bawat tanong niya tungkol kay mama, may kakaibang lambing sa boses niya. Hindi inggit, kundi parang pag-aalala. Pagkalipas ng ilang buwan, nagkita kami sa isang coffee shop sa Cavite. In fairness, hindi siya mukhang 49. Medyo maputi na ang buhok, pero ang tindig, matikas. Malinis sa pananamit, mabango, at may aura ng isang lalaking marunong magdala ng sarili. Habang nagkakape, mas naging magaan ang usapan. Wala ng awkwardness. Parang matagal na kaming magkakilala. Hanggang sa bigla siyang nagbukas ng kwento. Noon, madalas ako sa bahay ng mama mo. Sabi niya, marami kaming pinagdaanan. Pero bata pa siya noon. Mapusok, masayahin. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ako shocked. Matagal ko nang alam na medyo liberated si mama noon. Minsan nga, nahuhuli ko pa siya noon na may kadate sa bahay. Minsan may naririnig akong mga ingay mula sa kwarto nila. Bata pa ako noon pero alam kong may ginagawa silang hindi ko pa maintindihan. Kaya siguro, nung kinwento ni Larry ang mga bagay na yon, hindi na ako nabigla. Pero may kakaiba sa paraan ng pagkukwento niya. Hindi bastos, hindi mayabang. Parang isang taong nanghihinayang sa nakaraan. At habang pinagmamasdan ko siya kung paano siya ngumiti at tumitig, may kung anong kiliting gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may koneksyon. Lumipas ang ilang linggo, mas naging madalas ang pagkikita namin. Minsan dinner, minsan drive lang sa Tagaytay. Hanggang sa isang gabi, nagpaalam siyang ihahatid daw niya ako pauwi. Siyempre pumayag naman ako. Sa loob ng kotse, tahimik kami, pero ramdam ko yung tensyon. Yung mga titik na ayaw umiwas, at yung mga salitang hindi na kailangang sabihin. Nagugutom ka ba? Tanong niya. Hindi, pero kung ikaw nagugutom, pwedeng ako yung kainin mo. Biro kong pabulong, sabay pilyang ngumiti. Tumawa siya, pero halata sa mga mata niya na nag-iba ang hangin sa pagitan namin. Maya-maya, naging seryoso ang itsura ni Larry. Yung tingin niya sa akin, parang tumatagos hanggang kaluluwa ko. At ilang segundo lang, inilapat niya ang kamay niya sa hita ko. Hindi ko siya pinigilan. Dahil sa totoo lang, gusto ko rin. Tahimik lang kaming nagkatitigan, hanggang sa pareho naming alam kung saan hahantong ang gabing iyon. Wala ka bang alam na tahimik na lugar? Mahinang tanong ni Larry. Sa loob ng kotse, tahimik lang kami habang bumabaybay sa kalsada. Ramdam ko pa rin ang kamay niyang nakapatong sa hita ko. Mainit, mabigat, pero hindi bastos. Parang sinasabing, nandito lang ako. Pagdating namin sa may gilid ng daan, huminto siya. Tahimik pa rin. Nilingon niya ako. At doon ko nakita sa mga mata niya ang halong kaba at pagnanasa na kanina pa niyang pinipigil. Hindi na rin ako umiwas. Mabagal niyang inabot ang pisngi ko at bago ko pa napigilang ngumiti, lumapit siya at hinalikan ako. Sa una, marahan lang, parang pagtikim sa isang bagay na matagal nang gusto. Pero habang tumatagal, lumalim, umikting. Hanggang sa pareho na kaming nadala ng sandali at dun mismo sa kotse niya ay nagtampisaw kami sa kasalanan. Hindi ko kailangang idetalye kung ano ang nangyari. Ang masasabi ko lang, napakasarap ng ipinaranas sa akin ni Larry. Matapos yon, nag-ayos kami ng sarili at muling nag-drive si Larry. Wala kaming gimmick, tanging palitan ng malalagkit na tingin at matatamis na ngiti. Rina, kung pwede sana akin ka na lang. Maya-maya ay wika ni Larry. Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Parang may gumuhit na init sa akin. Hindi ako sumagot, pero bago ako bumaba, isang malalim na halik ang pinagsaluhan namin. At sa gabing iyon, pareho naming alam, may namamagitan na sa amin. Hindi ko namalayan kung paano kami nauwi sa ganoong sitwasyon. Ang alam ko lang, sa bawat pagkikita namin, mas lumalalim ang damdamin ko kay Larry.
Hindi ko na siya tinitingnan bilang lalaking kaedad ni mama, kundi bilang lalaking minahal ko. Oo, alam kong mali. Alam kong may asawa siya. Pero ano ang magagawa ko? Kapag magkasama kami, parang wala na akong pakialam sa lahat. Oo, minsan, nakakaramdam ako ng guilt kaya susubukan kong iwasan siya. Pero isang tawag lang niya, bumibigay agad ako. Lumipas ang mga buwan. Madalas kaming mag-date, pero laging patago. Hanggang sa isang araw. Rina, gusto ko nang makipaghiwalay sa asawa ko. Gusto kong ikaw na lang. Hindi ako sumagot, kasi sa loob ko, alam kong hindi dapat. Pero ang puso ko, parang gusto rin maniwala. Ilang buwan pa ang lumipas. Nang isang araw, bigla siyang hindi na nagparamdam. Walang chat, walang tawag. Bigla akong kinabahan. Tapos na ba kami? Nag-asawa na siya sa akin? Hanggang sa isang gabi, tumawag siya. Rina, buntis si Grace. Umiiyak na wika ni Larry. So nabuntis yung asawa niya. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, selos, o lungkot. Akala ko kasi, kami na. Kahit mali, handa akong sumama sa kanya at kalimutan ang lahat. Pero eto at tadhana na ang humadlang. Kahit pa mahal ko na siya, hindi ako pwedeng lumaban. Wala akong laban. Kaya kahit masakit, pinutol ko ang lahat ng koneksyon namin. Ni-block ko siya sa social media. Binura ko ang mga messages niya. At unti-unti, tinuruan ko ang sarili kong kalimutan siya. Sobrang hirap. Parang araw-araw akong nagigising na may kulang. Yung tipong hinahanap mo pa rin siya kahit alam mong hindi na dapat. Para makalimot, ginawa ko ang lahat. Bumalik ako sa gym. Nag-focus ako sa trabaho. Nagpaka-busy ako. Pero at the same time, nagbigay din ako ng time sa sarili ko. Sobrang hirap, pero kinaya ko. Unti-unti bumalik ang kulay sa buhay ko. Si Mama at si Tito Emer, naging mas close pa kami. Wala man silang alam sa pinagdadaanan ko. Binigay nila yung suportang kailangan ko. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na siya naiisip bago matulog. At doon ko sinabi sa sarili ko, finally, naka-move on na ako. Pero gaya ng sabi nila, minsan kung kailan buo ka na, doon babalik ang mga taong sumira sa'yo. Pagkalipas ng halos 1 taon, nakatanggap ako ng message mula sa unknown account. Simple lang, Rina, kamusta ka? Alam kong si Larry iyon. Sa una, hindi ko pinansin. Inignore ko talaga. Pero araw-araw siyang nagme-message. Minsan, good morning. Minsan, ingat ka palagi. Minsan, emoji lang. Hanggang sa unti-unti, bumigay din ako. Nagkamustahan kami. Parang dati lang. Sabi niya, nanganak na raw ang asawa niya. At gusto niyang magkita kami. Closure daw. Ayokong pumayag nung una. Takot ako na baka bumalik lahat ng naramdaman ko. Pero sa totoo lang, namiss ko rin siya. At siguro, gusto ko ring marinig mismo sa kanya na tapos na talaga kami. Kaya pumayag ako. At gaya ng dati, parang walang nagbago. Yung titig niya, yung nangiti, yung para ng pagsambit ng pangalan ko. Pareho pa rin. Parang bumalik lahat ng alaala. Nagkita kami sa cafe pero nauwi sa mahabang kwentuhan sa kotse. Tawa kami ng tawa. Kwentuhan ng mga bagay na parang kailan lang. Habang nagdadrive siya, panay ang sulyap niya sa akin. Ako naman, hindi ko na rin maitago na namiss ko siya. Hindi na kailangan ng salita. Minsan kasi, may mga bagay na kahit gusto mong pigilan, kusa na lang lumalabas. Namiss kita, sabi niya habang nakatingin sa daan. Tahimik lang ako, pero sa loob ko, sigaw ng puso ko, ako rin. Maya-maya, huminto siya sa may parking lot ng isang rest house. Tahimik pa rin, pero ramdam ko yung kilig at kabay. Last time na to, Rina, bulong niya. Promise, closure lang. Pero nung nagtagpo ulit ang mga mata namin, alam naming pareho na hindi lang closure yon. Lumapit siya, marahan, at bago ko pa napigilan ang sarili ko, hinalikan niya ako. Yung halik na matagal ko nang gustong maramdaman ulit. Halik na parang binura lahat ng galit at sakit sa pagitan naming dalawa. At doon, tuluyan na akong bumigay. Hindi ko na kayang lumaban. Siguro kasi, pagod na rin ako sa pagpigil.
At sa gabing yon, hinayaan ko na lang na maramdaman ko ulit kung paano mahalin ni Larry. Pagmulat ko ng mata, tahimik lang sa paligid. Si Larry, mahimbing pa rin ang tulog sa tabi ko. Tinitigan ko lang siya sandali, yung mukha niyang kalmado, parang walang problema. Pero habang nakahiga ako, napansin ko yung cellphone niya sa unan. Kinuha ko, at ayun, wallpaper niya, ang baby nila. Napatitig ako ng matagal, ang cute at ang inosente. At doon ko biglang naramdaman yung bigat sa dibdib ko. Parang may kung anong tumusok sa konsensya ko. Hindi ko kayang maging dahilan para masira ang mundo ng batang yon. Hindi ko kayang ulitin yung pagkakamali ko noon. Hindi ko kayang sirain ang isang pamilyang nagsisimula pa lang mabuo. Huminga ako ng malalim. Tahimik pa rin si Larry. Hindi niya alam na habang natutulog siya, ako naman, gising na gising. Iniisip kung paano ako lalayo. Kinuha ko yung phone ko at nag-type ako ng message para sa kanya. Larry, mahal kita. Oo, pero mas mahal ko ang kapayapaan ng batang yan. Huwag mo na akong hanapin, please. Alagaan mo ang asawa mo at ang anak mo. Hindi ko kayang maging anino sa buhay mo. Salamat sa lahat. Sa pagmamahal, sa hakit, sa mga alaala. Pero hanggang dito na lang tayo. Iniwan ko yung message sa phone niya, pati isang maliit na note sa tabi ng unan niya. Tumingin ako sa kanya ulit, sabay ngiti kahit nangingilid na yung luha ko. Tapos dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Paglabas ko ng motel, huminga ako ng malalim. Mabigat sa dibdib, oo. Pero sa unang pagkakataon, magaan sa loob. Kasi alam kong, sa wakas, pinili ko na ang tama. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ko. Mas naging close ako kay Mama at kay Tito Emer. Kinasal sila at sa wakas, naramdaman ko ulit yung buo at payapang pamilya. Hindi ko na minadali ang pag-ibig. Nag-focus ako sa sarili ko. Natuto akong mahalin muna si Rina bago ulit magmahal ng iba. At tuwing naaalala ko si Larry, hindi na sakit ang nararamdaman ko, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil minahal niya ako. Kahit sandali lang. Pasasalamat kasi dahil sa kanya, natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban. Minsan, kailangan mo rin itong bitawan para sa ikabubuti ng lahat. Ngayon, masaya na ako. Simple, payapa, at buo. At kung sakaling marinig ni Larry ito, gusto kong sabihin sa kanya, pinatawad ko na siya. At pinatawad ko na rin ang sarili ko. Hindi man kami nagtapos na magkasama, pero nagtagpo kami sa panahong pareho naming kailangan ng pagmamahal. At siguro, iyon talaga ang dahilan kung bakit siya dumating sa buhay ko. Hindi para tuluyang mahalin, kundi para turuan akong pumili ng tama.